Ay, ang atin pong tema for this anniversary ay napakaganda. John chapter 13, verse 35. Sabi mo dito sa NLT, "Your love for one another will prove to the world that you are my disciples." Kaya po ang title ng aking i-share sa inyo ay, "Mahal mo ako, patunayan mo." Sabihin mo nga sa katabi mo, kung asawa mo yan, "Mahal mo ako, patunayan mo." Sagutin mo naman, sabihin mo, "Mamayang gabi." Ayun, tayo mo na. Baka kung anong ibig nyo. Alright, the Lord will be the one to bless His word, okay? Kaya po pala pag tayo nagmamahal, dapat daw po pala talaga ay pinapatunayan. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo lamang, and at the same time, hindi mo naman pinapatunayan doon sa tao na sinasabihan mo nito. Remember this, tayo po lahat ay may battles. We are in constant battles, lalo po ang mga men and women. We always have our own battles. Iba po ang battle ninyo sa mga youth at sa mga senior citizen, iba rin. Pero lahat po yan, your public victories are shaped by your private battles. May laban po tayo sa labas, pero marami din po tayong laban sa loob. At para magtagumpay tayo sa labas, sa laban sa labas, kailangan magtagumpay ka muna sa mga laban dito, sa loob. Every war outside a man is the result of the war inside of that man. So kung anong nakikita natin sa labas, yun ay resulta lamang kung anong nangyayari sa loob. Okay? Kaya ang pakaiigihin mo natin ay kung ano nangyayari sa loob. Nung pagpunta nyo pa sa lugar na ito, bago kayo makarating dito, nagdadrive kayo, may labanan bang nangyari sa sasakyan? Parang nagsisiguhan na naman kayo, parang kayo na naman ang tinutukoy ngayon. Kaya po, sa panahon mo ngayon ng digital age, sino dito nakakakita ng mga road rage? Yung pag sila'y nagbukas ng Facebook o kaya YouTube, una agad lalabas po ay mga road rage. Yung may ninundok sa Star Tollway, tapos naka-video, minumura, kung ano-anong sinasabi. Alam nyo, ang dali lang ho ngayon kasing maging mainit ang ulo. Digital na din ang pagiging mainit ng ulo. No? Pwede nyo itong gawin in digital way, pwede in a personal way. Para gawang sumasabay sa panahon ang ulo natin. Buti na lang wala ditong ganun. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo makarelate. Sobrang init ng panahon, maraming tao sa labas, wala dito sa loob. Ay mainitin din ang ulo. Kasi pinag-uusapan natin is to mahalin mo ako, patunayan mo. Ay minsan hindi natin mamahal yung tao kasi mainit lagi ang ating ulo. Buti na lang talaga walang makarelate dito ngayon. May mga nagsasalita pa ang ganito, "Kristiyano ka pa naman? Tapos ikay magagalit eh." Bakit? Pag Kristiyano ba hindi pwedeng magalit? O yan ang tanong. Pag Kristiyano ba, pwede ba o hindi pwedeng magalit? Pwede. Sino may sabing pwede? Raise your hands. Yan na naman tayo sa taas ng kamay na yan, ha? Sino po yung nagsasabing Kristiyano ka na hindi ka na dapat nagagalit? Raise your hands. Mas marami pa rin yung walang opinyon. Salamat po sa mga walang opinyon. At kayo po'y laging uma-attend. Bakit laging na-attend yung mga walang opinyon na yan? Umuwi na lang kayo. Hindi ako galit. Nagpipreach lang ako. Okay. Galing ka pa naman sa church? Katatapos lang ng worship service, napanood mo yung walking pastor kanina, tapos ganyan ka. Galit ka na naman. Yung papunta ka ng church, tapos paparking ka pa lang dito sa ano. Huwag ka dyan pumarking, sir. Brother, huwag ka dyan pumarking. Doon ka Ayaw ko, gusto ko dito. Galit ka agad. Buti na lang talaga walang makarelate dito. Yung bang pinagpaparking ka lang, parang ang gusto mo na kaagad, suntukan mamaya. Tama ba yung mga ganong words? Well, balansehin natin, mga kapatid. Kasi pinag-uusapan natin ay love, tingnan din natin ang perspektibo ng anger. Dahil po sa isang pamilya, napakahirap pag ang atmosphere ay napaka-init.
Maganda sana kung dadating yung ama o yung ina, tapos ang lahat ng mga anak ay, nandito na sila mami, sila daddy. Ang saya. Meron kasi atmosphere na pag dadating yung ama at ina, ang atmosphere ay masaya nung una, nung nakita yung ama at ina, naku, naandiyan na ang ating mga magulang. Kanina'y langit, may impyerno na naman tayo. Bakit? Puro galit eh. Talagang walang makarelate dito. Lahat dito ay magandang atmosphere. Ano? Mababait ang mga narito lahat. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, mabait na kasi tayo. Dati, hindi. Remember this. The two most powerful forces on earth. What are the two most powerful forces on earth? Dalawa. Love and anger. These are the two most powerful forces on earth. Bakit? Because both of them can build and destroy. Love can build and destroy. Anger can also build and it can also destroy. Ganyan sila makapangyarihan. Paano nyo nasabing they can destroy? Ang love can destroy? Abay, meron pong pumapatay dahil sa pagmamahal. Akin lamang siya, kung hindi lamang siya, Lord, kung hindi mo siya ibibigay sa akin, Lord, kunin mo na siya. Mamatay na siya. Mahal mo ang trabaho mo, napabayaan ang pamilya. It destroyed the family. Love, pag ito ipinukol mo sa hindi tamang ipukol, nagkakaroon ng distraction. Kapag sa tama mo naman ipinukol at sa tamang timpla, it can build. Amen ba? How about ang anger? Anger can also build. Yes or no? Ayaw ko naman pataas ng kamay at sigurado namang maraming walang opinion ulit. Kaya po ang sagot, yes, anger can also build. Paano ho yun? Meron pong isang aksidente before, not accident, kundi isang krimen, na nakumit ng isang lalaki, sinunog niya po yung kotse ng isang salesman. At kasama sa nasunog sa loob yung salesman. Kung pagka kinidnap niya or kinarnap niya, tapos pinatay niya yung salesman. Na sobrang galit mo nung ama ng salesman, siya po'y humarap sa telebisyon at siya'y nag-open ng isa pong non-government organization na ang pangalan po ay VACC. Anong ibig sabihin nun? Volunteers Against Crime and Corruption. Nailunsad po yung VACC na yun dahil sa krimen na nangyari yun. Dahil sa galit ng ama. So there was a positive output. Ano? Kung tutuusin, kaya nga lang nagkaroon ng pangit na pamamaraan. But anger can build up also. Hindi ka makakaalis sa kahirapan hanggat hindi ka galit sa kahirapan. Hindi ka makakaalis sa kasalanan hanggat hindi ka galit sa kasalanan. Ano ba? Hindi ka makakaalis saan? Saan ba? Sa asawa mo? Hindi ka sali yun. Hindi ka sali yun. Hindi ka na sadya makakaalis dyan kahit anong mangyari. Magalit ka man mo hindi ka na makakaalis. Okay? Yan na yan. Hanggang dulo na yan. Ano? Kaya buti nga sa inyo. Kayo joke lang. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Actually, sa verse 5 ko lang sasabihin ito. Ito yung love is patient, love is kind, love is not jealous, not boastful or proud. May binanggit ito sa verse 5. That love is not irritable. Sa ibang translation, love is not easily angered. Kung gusto mong magmahal, kailangan hindi ka irritable. Ang tunay na nagmamahal, hindi irritable at hindi madaling magalit. Amen ba? Amen. Sino po dito yung madaling mairita? For sure, walang tataas ang kamay. Salamat po sa mga hindi tumaas. Salamat. Sabi ho ng James chapter 1, verse 19. Understand this, my dear brothers and sisters. Ito, kinakausap tayo ng Diyos. Ito daw po inyong pakaunawain, dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Sino ulit ang mga irritable? Huwag na uling tumaas ang kamay. Salamat. Kailangan daw pala itong uri ng mga tao pagdating sa anger. Una, merong quick to anger,
quick to subside. Madaling magalit, madali rin naman kumalma. Ako ay may katrabahong gano'n. Kasama ko for almost 10 years. Pag siya'y nagalit, magagalit. Pero pagkatapos niyang ma-release yung galit niya, okay na ulit siya. Sasabihin niya, ako naman ni Pastor ganyan lamang. Pag ako'y nagalit ay galit, pero pag nasabi ko na yung gusto kong sabihin, ayos na ako. Wala na sa akin yun. Okay ba yung gano'n o hindi? Ayoko na ulit magtanong sa inyo dahil kayo po hindi lahat sasagot at hinihintay niyo din ang aking sagot. Ano? Siyempre hindi, kasi sabi nga, be slow to get angry. Ay siya, kahit pa siya mabilis siya, ika nga ay mabilis na bumuba o sumagsabsay ng galit niya, that's not the point. The point is nagalit ka agad. Okay? You hurt, na-hurt mo ang feelings ng iba. Nabitawan mo na yung bakit na sinabi mo, buti ikaw. Na-release mo yung iyong pain. How about yung recipient? That's the problem. Kaya siya po, wala po siyang kasundo. Doon po sa aming trabaho, although siya po ay foreman, ay yung mga tao niya, hindi mo masyado siyang ini-o-honor. Sa oras na siya magalit, magagalit siya. Which is not a good attitude. Yun yung una, quick to anger, quick to subside. Pangalawa, quick to anger na naman, and slow to subside. May kilala ka kayong gano'n? Sabi sa katabi niyo, parang gayong ka noon Noon lamang, hindi ngayon, noon. Kabilis magalit, pero kabagal naman, humupa. Okay? Nag-sorry ka na, galit pa rin sa'yo. Parang mahilig magtanim ng sama ng loob. Buti na lang wala talagang ganun dito. Okay? Meron namang isa, maganda gawo yun, yung quick to anger and slow to subside. Maganda hindi? Hindi pa rin, kasi quick to anger pa rin eh. Ito naman, meron pang isa. Slow to anger na, pero slow din to subside. Hindi siya madaling magalit, pero pag nagalit naman, Diyos ko po, pati si Satanas nahihiyak. So, sobrang kong magalit. Tapos hindi agad siya nagpapatawad. Hindi mo siya mabibiglang magalit, mahaba ang pasensya niya. Kaya lang sablay na kapag ka doon sa part na subside. Matagal ding mag-subside. Right? Pero ito ang gusto natin. Gusto natin slow to anger and quick to subside. Matagal bago magalit, pero pag nagalit, mabilis din namang magpatawa. Ganyan na tayo ngayon, amen? Naranasan ko, yan ako po eh. Sinabihan ba naman ako na huwag ka dyan magpapark, Hindi mo ba alam yan? Hindi pwede magpark dyan. Paano ka? Bastos mo naman, pwede mo naman akong sabihan. Boss, o sir, o kuya, huwag ka dyan magpark. Eh sigaw eh. Kahit sinong sinigawan mo, nawawala ang kanyang edukasyon. Tama ho ba? Nawawala ang kanyang karakter at mood. Ay ako ay nasigawan ng 2 beses dahil sa pagpaparking. Ay pwede kong sabihin, hindi mo ba ako kilala? Ikaw ay hindi ko rin kilala eh. Pero kung hindi lasay, ikaw ay hindi ko kilala eh. Pwede kong gano'n din siya eh. Pero ano po nirelease ko? Sabi ko eh, nung ako'y naglalakad na nag-release ako ng blessing, kaya aring mga regarni, wala pang customer. Lord, padala niyo ng customer ng matuwa naman. Aring isang hari kayo, Lord, padala niyo ng customer. Abay, paglabas ko, after 15 minutes, yung mga nakangiti na eh. Bakit? Pila ang mga customer sa kanila. Bakit? Ay, naghasik ka ng blessing eh. Tandaan mo na kapag naghasik ka ng blessing sa lahat ng lugar na pupuntahan mo, lalo na yung mga nanakit sa iyo, nako. Tandaan mo, darating ang time yung mga yon, makikita mo din sa church. Yun ang inisip ko eh, baka rin makita ko din sa church eh. Makikita ako yung nag-preach eh. Bago yun, ako din yung nagsabi sa kanilang, tandaan nyo, makikita nyo ng papuntang impyerno. Biruin nyo kung ganun ako, nagalit. Amen ba? Kaya malalaman mo na ikaw ay mayroong kikidisipulan ni Kristo kapag hindi ka madaling magalit, tapos ang bilis mo din magpatawad.
Hindi ka ho, pastor, pagka-amblis ko magpatawad, parang unfair naman. Kapatid, ang Diyos ang babawi sa iyo. Ang gusto natin ay justice, hindi vengeance or vengeance. Ano ang kaibahan? Ang vengeance, you take matters into your own hands. Gusto mo ikaw ang bumawi. Ang justice, you take matters into God's hands. Siyang bahalang bumawi para sa iyo. Ang gagawin mo lamang, huwag kang magre-reply ng kagaya niya. Amen? Huwag sasabayan ng galit din. Tama ba? Ano ang sign na ikaw ay isang irritableng tao? Una, madali kang mag-react. Paano mo yun, pastor? Tinanong ka lamang ng reunion kayo may anak na. Bakit? Pag may anak na, yan ba ang sinasabing masaya? Bilis mo kagad mag-react. Tinanong ko lang, may anak na kanya. O kaya naman, nag-reunion, ikaw ay 65 years old na, wala ka pang jowa. Ay, ilan lang iyong apo? Bakit? Muligin mo sa akin, matanda? Ano? Yan yung mga irritable, yung pag sinabihan mo, wala kang magandang salita sa kanila. Magalang mong sabihin, pasigaw mong sabihin, inayos mo yung salita mo, pero ang response sa'yo, bakit? Ganyan ka ba tingin mo sa akin? Ganito. Buti na lang walang ganito dito, ano? Walang makarelate talaga dito. Sabi mo sa katabi mo, walang makarelate sa atin. Yung sinabihan mo anak, alam mo, gumaganda ka ngayon. Alam mo, ang sagot sa iyo, oo naman, ikaw lang naman ang hindi. Ang gusto mo lamang naman ay magbigay ka ng compliment, para to make a good conversation, pero ang balik sa iyo ay napakapangit na reaksyon. Lahat na lang ng words mo ay issue. Okay? Yan yung una, yung ma-react agad sa mga words, irritable yan. Kulang yan ng pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, kapag ikaw ay mahilig pumatol, ang tawag sa iyo, patolaman. Pati yung mga issue sa social media na wala ka namang relasyon, pinapatulan mo Nakikiko, dapat ako'y mag-comment din ng isang mahaba-haba, mga 5 page, para maintindihan ng mga ito. No. Hindi mo problema, pinoproblema mo. So kaya naman pagka ikaw, nabalikan ka ng mga basher na yon, hindi mo rin malam ang gagawin mo. Why? Because lumaban ka sa isang laban na hindi mo dapat labanan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka ng patola, ha? Huwag ka ng patola. Binilig pumatol Okay? At minsan pinoprovoke ka lang Tinetesting ka lang ng kaaway. Kaya minsan pagdating sa anger management, hindi makagraduate sa grade 6. Pagdating sa anger management, grade 1 pa rin. Bakit? Pagka natetest daw, kaya nga testing para hindi makapasa. Kulang yata ang alak ng ulam mo, sweetheart. Bahala ka sa buhay mo. Nasusunod, ikaw na magluto. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko. Para lamang yan, hindi mo ba alam kung ilang mga... Umiyak na dahil lang nasabi kulang sa alak. Di kayo pinigdil mo, ibig sabihin ikaw irritable issue mo lang sa isang tao, tapos idadamay mo lahat. Ayoko na sa JA1 kasi yung preacher na yung kahit pogi, ako'y pinapatamaan. Bakit ako pinapatamaan niya? Hindi naman niya ako kilala. At bakit di naman kita papatamaan? Hindi rin kita kilala. Ang masasabi ko lang sa'yo, buti nga sa'yo. Ibig sabihin, hinatagam sa'yo ang salita ng Diyos. May nangyayari magbabago sa'yo. Kaya pag hinatamaan ka, salamat sa Diyos. Amen? Kapag nakarinig ka ng, nasaktan ako sa sinabi ni Pastor, umimin ka ng pinakamalakas at damiwan mo pa yun. Ayaw ko na dyan sa JA1 na yun, ako'y pinapatamaan. Magtatayo na lang ako ng JA2, JA3, JA4. Alam mo kung bakit nagkakaproblema ang mga church? Dahil nandun ka. Subukan mo wag kang pumunta doon, walang issue sa church. Yan po yung mga mabigdil. Binibigdil ang lahat ng bagay. Ano pa yung pang-apat? Yung ikaw ay masyadong manipis. Ano yung manipis? Ay balat sibuyas. Masyadong sensitive.
Kaya buti na lang wala ako dito. Lahat yung binanggit ko kanina, wala ni isa sa inyong may ganun. Kaya salamat sa Diyos, ang babait ng mga kapatid. Walang makarelate. Thank you, Lord. Woo! Sabi ho ng Proverbs 14:29, people with understanding control their anger. A hot temper shows great foolishness. Ang isa po pala, mayroong pagtitimpi at hindi quick to anger, slow to anger siya, ay isang wise person. Ano pa? Sabi pa ng Proverbs ulit, patungkol sa isang hot-tempered person. Proverbs 15:18. Proverbs chapter 15, verse 18. A hot-tempered person starts fights. A cool-tempered person stops them. Ang tawag sa iyo, ikaw ay peaceful. Okay, kaya sabi sa katabi mo, rest in peace tayo ha. Sabihin, kailangan peaceful lang tayo. Okay, yan. Oh. Proverbs chapter 16, verse 32. Better to be patient than powerful. Better to have self-control than conquer a city. Ang tawag po doon, ang isang ganung tao ay strong person. Okay, maraming strong people dito. Amen? At ito pa, isang maganda. Proverbs chapter 19, verse 11. Sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. Ang isa pa ng tao, ang tawag ko dito ay honorable and respectable. Ikaw ay kagalang-galang. Kapag ka marunong kang mag-overlook ng mga mali sa iyo, ano ibig sabihin? Pag may mga taong nagkasala sa iyo, hindi pinalampas mo, hindi ka naningil ng gusto mong paniningil, ang tawag sa iyo ng Biblia ay isang respectable and honorable person. Ibig sabihin, ganun na katindi ang pagmamahal na meron sa iyo galing sa Panginoon. Amen? Pumalakpak na po yung mga honorable dito. Amen? Okay. Ngayon, Pastor, unawain natin yung anger na yan in terms of biblical and practical. Ephesians chapter 4, verses 25 to 27. Sabi ko dito, therefore, having put away falsehood, let each of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Ito, verse 26, pakinggan mabuti. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Verse 27, and give no opportunity to the devil. Una, pwede bang magalit o hindi? Taas ang kamay may sabing pwede. Yung sabing hindi. Ang sagot, pwede. Kaya number 1, embrace your anger. Minsan huwag mo i-review. Kailangan lang nasa lugar. Uy, kung magalit, hindi mo dapat yan. Ito, pakinggan ninyo maigi. Anong sabi ng verse 26? Be angry. Hindi sinabi doon, don't be angry. Sabi ng verse 26, be angry. Pero may kasunod, but do not sin. Magalit ka, pero huwag kang magkakasala. Ano ba, Pastor Yo? Magagalit ako, hindi ako magkakasala. Garne, Pastor Joel, pwede ka kayong mahiram din sa kanahan. Kayo lang matikas-tikas. Yan. For example, ako si anger at siya si sin. Pagdating ko sa anger at si sin, napakadikit nito. So, ang dikit ng anger at sin, ganyan. Ano ibig sabihin? Malaki ang chance na kapag ikay nagalit, tuloy-tuloy na yan sa kasalanan. Kaya there should be always an awareness na kapag ikay nagalit, kailangan hindi mapupunta sa kasalanan. Iba yun sa lust. Kasi si lust, ang dami pong pwedeng gawin. Pwedeng malayo, nandun si lust of the flesh, nandito pa si sin. Bakit? Mag-iisip pa yan, magdidesisyon pa yan. Ang anger, hindi. Kapag yan ang anger na yan na mayani, wala nang isip-isip. Kaya nga ang sagot ng mga nagagalit at mga nakakapatay o nakakapanakit, ako'y nabigla lang eh. Ako'y nagdilim ang paningin. Narinig niyo po ba yung mga ganong linyahan? Hindi ko napigilan eh. Nasuntok ko na huwi dahil sa galit ko. Pagka nagkaroon ng physical contact sa tao, kasalanan na yun.
Kapag ka nagkaroon ng negative utterances sa tao, kasalanan din yun. Eh paano, pastor, yung sasabihin mo pwedeng magalit, eh, hindi ka magkasala? Kaya kung may babantayan ka, ang bantayan mo, bukod sa mga ibang kasalanan, ay anger. Dahil dyan, pinakamalapit ang sin. Gets po natin? Kaya kung mo ipagmamalaki, ako'y tagumpay na sa pag-iinom, tagumpay na ako sa palinig. Wala na akong kabisyo-bisyo. Praise the Lord! Tapos kung ikaw ay kiniliti sa bahay, dahil yun ang pinakamalapit sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, to the life of James, be angry, but do not sin. Thank you, Pastor. May dalawang kasalanan na related sa anger. Yung ikaw ay nagalit dahil sa iyo, nagkasala dahil sa iyong kasalanan. Nanakit ka ng tao, nagalit ka sa tao. Remember, kapag po may gumawa ng pagkakamali sa inyo, huwag niyo kagalitan yung tao. Ang kagalitan niyo yung kanyang kasalanan. Pero mahalin niyo pa rin yung tao kasi biktima siya. Sino bumiktima sa kanya? Isa ka na. Biktima siya ng kanyang maling kinalakahan. Biktima siya ng surroundings niya na wala siyang nakukuhang maganda sa paligid. Kaya nung ikaw ay nakasalamuhan niya, galing lamang sa paligid niya yung ibinigay sa'yo. Kaya maawa ka, ipanalangin mo yun. Amen ba? Amen. Kaya po, una is sin in your anger and sin by not being angry. Pwede ka magkasala na hindi ka nagalit. Huh? Kasi sabi ng Biblia, be angry eh. But do not sin. Eh paano, pastor, yung nagkasala ka? Eh hindi ka nagalit kapag hinahayaan mong managumpay ang kasalanan. At ikay bayad na bayad. Niloloko ka na ng harapan, hindi ka pa rin nagagalit. Hindi ka nagagalit sa tao ha, pero hindi ka pa rin nagagalit sa sitwasyon at sa kaaway. Pumabayag ka. Pag may mali na at alam mo ito'y lalapastangan na sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, magalit ka na sa kasalanan. Mag-ingay ka na. Kung alam mo may nangyayari, hindi maganda doon sa loob ng kwarto, iyong kalampagin. Magalit ka, ang ginagawa niya din okay yun. Pero yung hayaan mo sila, bahala na sila. You are sinning because you are actually a contributor and a helper sa kasalanan. Kaya may mga galit na dapat, at yun yung tinutukoy ko, dapat ang Kristiyano, ang galit natin, ibinubuhos natin kay Satanas, sa kasalanan. Alam niyo ba, ang mga youth ninyo po, ipa-attend ninyo sa youth camp. Dahil may dadating po doon isang LGBT ministry, na sila mismo magsasabi kung gaano kamali ang nangyayari ngayon sa paligid. Meron silang mga cases kung bakit ang dami ng HIV sa Batangas City because of that. And then sila po magsasabi kung paano makakaalis doon. Kasama kayo sa program ng ating youth camp, kaya ina-encourage ko kayo kung may mga anak kayo. Nako, life-changing po ito sa kanila. Huwag nyo na pansinin kung mahal o hindi yung higit pa po doon sa babayaran ninyo ang kanilang marireceive. Kaya pa-attendin niyo po sila. Ano po ibig sabihin? Dapat galit ka pag alam mo may mali. Tama ba yun na pahayaan mo na lamang? No. Pag hindi ka nagagalit sa kasalanan, ibig sabihin may mali. Amen ba? Si Jesus, paano ba maaalala ninyo kay Jesus nung siya'y nagalit? Saan po siya nagalit? Nagalit ba siya doon sa mga magtitinda? Doon sa loob ng templo? Inaperkat niya ba lahat ng mga magtitinda doon at pinagsisipa? Ano ang ginawa niya? Ang kanyang pinagtataob at pinagwawasak ay yung mga pinapaninda, yung mga anting-anting, may pampakape, may hindi pampakape, yun yung mga pinagsisipa ni Jesus naman. Bakit? Nasasalaula ang place of worship. At tama ba o mali yung kanyang ginawa? Siyempre si Jesus yun.
Tama yun. Amen? Amen. Pero hindi siya nagalit sa mga tao na naroon. Gets niyo po ba? May isa pang time na nagalit siya. Hindi niyo napansin, akala natin doon lang siya nagalit sa templo. Meron pa. Meron. Doon po yung nangyari doon sa Mark chapter 3. No, kung saan yung isang lalaki na merong kamay na tuyo, withered hand. Parang ano siya, yung, ewan ko kung severe arthritis yata ang yung sakit nun. Eh hindi may ituwid. Alam niyo ba nagalit si Jesus daw sa part na yun? Saan siya nagalit? Kasi gusto ng mga Pariseo, siya'y akusahan. Oh, abangan mo. Sukol na natin si Jesus dito. Pag siya'y nagpagaling, araw ng Sabat, bawal. Pag hindi naman siya nagpagaling, ibig sabihin hindi siya tunay na nagmamahal at hindi siya mapaghiwala. Walang susungutan si Jesus. Alam niyo sabi ng Mark chapter 3 verse 3 or verse 4, sabi sa kanya ng mga Pariseo, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm? To save life or to kill? Yung pala tanong niya, tanong ni Jesus. But everyone was silent. Tapos ito ang sabi sa verse 5, Mark chapter 3. And he looked around at them with anger. Si Jesus daw, tumingin sa lahat ng naroon with anger. Grieved at the hardness of their heart. And said to the man, doon sa may sakit, stretch out your hand. Sige, iunat mo ang kamay mo. He stretched it out, and his hand was restored. Gumaling. Tanong, nag-violate ba si Jesus sa Sabat? Yes or no? No. Why? Hindi naman siya nagpagaling eh. Ano ginawa niya? Tinawag niya lang. Iunat mo ang kamay mo. Pag unat na ganun, unat na. O, di-praise ka. Ang pagpapagaling ay kapag kasi may direct contact din at meron siyang sinabing you are healed. Pero ang sinabi niyo lamang ay you stretch out your hand. Paglabas ng kamay, magaling na. Hindi na violate ang Sabat, hindi pa rin nakakita ng butas sa mga Pariseo. Sa madaling sabi, nagalit si Jesus sa mga ginagawa ng Pariseo noon kasi they are trying to pin him down, akusahan sa hindi dapat niya na kasalanan hindi niya naman ginawa. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala at huwag kang magagalit sa tao. Okay? Magalit ka saan? Sa kasalanang nagawa. Magalit ka kay Satanas na nag-influensya na gawin yung pagkakamaling yun. Yun lamang pwede mong magalitan na hindi ka nagkakasala. Pero pag nagalit ka sa kapwa mo, sa tao, kasalanan na yun. That is not the anger that the Lord requires of you. Kaya yung sinabi nung be angry, but do not sin. Kailangan mo lang galit. Pangalawa, malapit lang matapos. Una, embrace your anger. Magalit ka sa kasalanan. Okay? Don't let any sin continue kapag nandun ka. Pangalawa, guard your anger. Kasi sabi doon, do not sin. Papantayin mo na ito ngayon. Nagalit ka na ba sa point na naghangad ka ng masama sa tao? Wala mo ha? Darating ang time. Pauulanan ka ng Diyos ng sala sa labat na kidlat. At pag napaulanan ka ng kidlat, babasain ka. Kung ano-anong mangyayari sa buhay. Naranasan niyo na ba sa sobrang galit ninyo? Na nakapag-utter kayo ng negative? Kailan niyo si David? Si David ay nag-utter ng gano'n. Anong sabi niya? Psalms 109. Verse 1 to 2, verse 5, verse 8 to 13. Tanyo. Kita niyo ang sabi ni Satanas. Sorry. Ang sabi ni David sa verse 8. Doon sa mga they repay him evil for good and hatred for my friendship. Inoopera ko ng mabuti, masama ka palit. Inoopera ko ng friendship, enmity ang gusto, away ang gusto. Sabi ng verse 8, may his days be few. Sabi ni David, may his days be few. May another take his place of leadership. May his children be fatherless. And his wife a widow.
Grabe. Pati daw yung may utang, yung pinagkakautangan niya, dapat makamkam lahat ang kayamanan niya. Ganun po siya nag-release towards a certain person who hated him. Pero ito pumanggi siya bigla, na-realize niya. Verse 21, sabi niya, "But you, sovereign Lord," biglang ganun eh. Biglang sabi niya, "Pero ikaw pa rin ang Diyos na may alam ng lahat at may kapangyarihan ng lahat. Help me for your name's sake. Out of the goodness of your love, deliver me." Biglang na-realize niya, si Lord pala dapat ang aking hinga ng tulong. Hindi pala ako ang dapat magsabi ng sintensya sa mga tao. Kundi ang Diyos pala ang dapat sabihin ko, "Lord, ginawa rin ang mga sa akin na ikaw nga po ang kumilos." Sino dito mahilig magsumbong? Nakapagpatuloy po na, sino? Wala pa. At wala nang magpapatuloy. Bakit? Nasa Senado na silang lahat. Minsan na lang natitira, ewan ko baka. Okay. Anyway, pag ikaw'y magsusumbong ka lang sa Diyos lagi. Sino sanay magsumbong sa Diyos? Pag ikaw ay nagsusumbong sa Diyos, galit ka hindi. Hindi. Minsan galit ka rin. Kaya ka nga nagsusumbong dahil ikaw ay masama ang loob. Amen? Kung masama ang magalit, dapat sana wala nang inner healing. Tayo nga po yung ating ministry, inner healing and deliverance. Ako nga may bago may ini-inner, hindi sinasabihan ko, sige, magalit ka. Bakit? Release niya yun eh. Kaya kayo pong mga lalaki, pag ang inyong asawang babae nagagalit, hayaan niyo. Pasasaan ka dyan, mapapaos din. Mapapago din iyan. May dalawang klase, merong nag-i-stay. Okay lang siya nag-i-stay. Yung iba naman naalis. Sasabihin mo yung asawa ko, ba't hindi ka nasagot? Nung sumagot ka naman, sumasagot ka pa. Wala ka nang sagutan, no? Hayaan mo lamang. Yan ay kumande, sasubside din yan. Kasi ang babae, weaker vessel. Ibig sabihin ng weaker vessel, ang emosyon ng mga yan, ika may parang babasaging kote. Na kailangan iingatan mo, ang lalaki hindi. Ang lalaki stronger vessel. Kaya natin mag-absorb ng mga ganong mga salita. Ariho ang aking nasabihin sa inyo sikreto. 90%. Kaya po, nagsasucceed ang isang marriage. 90% no'y nakasalalay sa lalaki. Uulitin ko, ang success ng marriage ay nakasalalay 90% sa lalaki. Kaya kapag ka hindi nag-succeed ang marriage, sinong sisisihin? Yung lalaki. Aling ko kayo maniniwala o hindi, karne. Kapag ka, anniversary ka tayo o couple seminar? Sorry po ha, nalayo yata ako sa topic eh. Okay ka lang po? Okay na. Parang kakaunti na yung nag-okay eh. Ayos pa ka po? Malakpak nga yung okay pa. Alam niyo kung bakit? Ang mga babae po, yan ay parang spring. Spring. Bakit? Kung ano lamang ituon mo dyan, yung ibabalik niyo. Ngayon kung yan ay pinatungan mo ng mabigat, ibabalik niyan sa'yo yung mabigat din. Kung yan sinaktan mo, ang ibabalik niya sa'yo is, masasaktan ka rin sa kanya. Ano kung ginawa ko din eh, yun ang problema sa'yo, hindi mo alam. Kaya naman mga babae, huwag niyong panghuhulain ng inyong mga asawa. Hulaan mo kung bakit ako nagkaganito. Ginawa mo bang modam pauring ang iyong asawa? Basta, isipin mo kung anong ginawa mo. Kaya ako nagkaganito. Lalaki naman na hindi magaling mag-retain ng mga ganyan din, ng mga detalye. Ang lalaki, basta nasabi niya ang blue ay blue, tapos ang usapan. Ang babae, ano bang blue ang gusto mo? Light blue, dark blue, heaven blue, o anong blue? Pag sinabi mo na, sige na, basta light blue. Anong light blue? Yung may dusty blue ba yan? Yung medyo parang Ang babae ganon. Pero ang lalaki, basta sinabing blue, yung blue na yun.
Kita nyo kaya hindi magtugma? Amen ba? O, kaya kailangan natin ng ano? Acceptance. Tanggapin mo na yan. Baka naman ang tagal-tagal nyo na, hindi mo pa siya matanggap na siya pa rin, ang katabi mo tuwing umaga. Kapag hindi na may adjust, accept na ang sunod. Amen ba? Amen. Bakit ko kahon nabanggit yun? Ba hindi mo din alam eh. Ano ibig sabihin? Huwag mong ilagay sa prayer mo ang anger mo. Kundi lagyan mo ng prayer yung anger mo. Anong ibig sabihin? Magkaiba yun eh. Minsan sinasama mo sa iyong prayer yung anger. Kaya nakakapagsalita ka ng negative. Sinasabi mo, Lord, yung tao ngayon, ganito ang ginawa sa akin, ng tao na yun. Kasi yung prayer mo sa kanya may kasamang galit. Ang gawin mo yung galit mo, lagyan mo ng prayer. Na Lord, paano kaya yun? Lord, yung galit kong ito, una muna ay aking ipinapasakop sa iyong kapangyarihan na ako naman din ikagalit-galit, Panginoon, pero ikaw ay hindi nakagalit sa akin. Pag inisip mong gano'n siya, maya-maya, sasubside na yung galit mo. Pagka kayo nag-chat-chat at masama ang loob, nag-uusap pala at masama ang loob, huwag kayo mag-usap. Pwede ho ba yun? Masama ang loob, huwag mag-uusap please. Huwag niyong isesettle. Ay sabi ho doon sa Biblia, bago lumubog ang araw ay dapat ayos eh. Mali. Walang sinabing gayon sa Bible. Ang sabi sa Biblia, bago lumubog ang araw, dapat wala nang foothold ang kaaway sa'yo. Hindi ka nagalit. Pero hindi sinabi daw, dapat ayos kayo. No? Ay paano kung mainit pa ang emosyon nito? Pinilit mong mag-ayos tayo, lulubog ng araw, lulubog ka. Pinressure mo talaga. Sabi mo, nakailang lubog na araw na tayo, hindi pa tayo ayaw. Palimang lubog na ngayon, hindi pa. Eh, may mga babae talaga na, alam na kayo, naku, manipis. Ay di ikaw ngayon, pasensyoso ka. Para hindi kayo mag-away, kung gusto nyo itong idil na rin ninyo nung oras na yun, kayo'y mag-chat na lamang. Magkatabi kayo nag-chat-chat. Kung nalalaki ka, alam niyo kung bakit? Kapag nag-chat-chat ka, may delay yun. Nakakapag-isip-isip ka, naku, sasabihin ko sa kanya yung pangit na salita, buburahin ko ngayon. Delete. Hanggang sa kakakompose mo, wala na yung sama ng loob. My dear, I love you. Mas gusto ko bang makiyakapin ka kaysa mag-chat din niya. Kung nalilito na, nalabo pang aming mata. Pero para hindi kayo magkasakitan, sa chat na lang ang ninyo idaan. Nakakapag-delete dun eh. Dito sa words na ito, hindi mo na madidelete pag nasabi mo. Yun ang nakakasugat sa puso. Amen? Gusto nating magmahal, patunayan mo. Kaya ng patunayan? Lastly, surrender your anger. Una, embrace your anger. Sige, kung galit ka, magalit ka, huwag ka lang kakasala. Pangalawa, ano pangalawa? Guard your anger. Dapat meron ka proper limitation. At panghuli, surrender mo na yan. Hindi rin naman tama yan na kailangan galit sa iyong puso. Kaya sabi doon, give no opportunity to the devil. Yun ang reason kung bakit mo isosurrender. Kagaya ng sinabi ko kanina, magkatabi kami ni Pastor Joel. Ang anger at sin magkatabi. Dikit na dikit. Kaya huwag dapat magdidikit at huwag dapat. Ito, sabi dito, ano? The only emotion with a time limit is anger. Ang emosyon na binigyan lamang specifically ng Biblia na may time limit ay galit. Bakit? Makakapasok ang kaaway. Ang daming hiwalayan na nagsimula lamang sa hindi paghuhugas ng ayos ng plato. Yes. Nag-umpisa lamang sa hindi maayos na paghuhugas ng plato. Nauwi mo sa usapan, bukuda na. Kumbaga sa sa uli ka na ng kandila. Wala na ang mga magulang, gusto pang isauli sa magulang. Dahil lamang sa napakaliit na bagay. Anong reason? Kasi
hinayaang magtagal ang anger sa puso. Kaya please, anointed men and women, tayo po'y naririto, hindi lang para mangain ng kaldereta mamaya. Okay? Narito ho tayo kasi, ang sabi ng Diyos sa atin, huwag ka na magalit. Patawarin mo na yung katabi mo. Okay? Ano pa? Huwag mo nang balik-balikan yung mga pangit noon. Bakit? You are... Nagbubukas ka kasi ng pintuan kay Satanas. Sino gusto ditong bukas ang pinto niya kay Satanas? Walang may gusto. So therefore, I conclude, please, do not be angry and let the enemy come in your life. Amen? Ang mga anointed men and women, patindi ng patindi, palakas ng mga marriage. Amen. Sabi ko ngayong Sunday, Jesus is the center of your marriage. Mahirap gawin, madaling sabihin. Kasi maraming susubok sa inyo para kayo paghiwalayin. Marami! Halos araw-araw, nagpaplano si Satanas, paano ko kaya paghiwalayin ang magkasawang ito? Promise. Yun ang kanyang pinaplano araw-araw. Paano ko pahihiwalayin ang mag-asawang ito? At pakiusap ko, huwag niyong hahayaan si Satanas. Una, eliminate the anger. That's already there. Eliminate. Forgive. Amen ba? Be angry but do not sin. And when you sin, be angry. Pag nagkakasala ka na, magalit ka na sa iyong kasalanan, ay dapat ayaw ko na nito. Magalit na hindi nagkakasala, magalit na hindi dapat nagtatagal, at magalit na hindi nagpapagamit sa kaaway. Sa totoong buhay naman, hindi naman natin maiiwasang magalit. Yung iba, ang hindi ng tolerance at ang hindi ng self-control sa isip na lamang may galit. Pero galit pa rin yun. Lahat tayo ay nakaka-experience nito. Kaya ano mo dapat natin gawin? Aba, magdidesisyon. At sasabihin mo, Lord, ayoko lang kami magkasaway, paulit-ulit na lamang hinahalungkat niya yung mga nangyari 15 years ago, 20 years ago, na yung ganito. Kailangan magalit ka na dun sa kung ganun sitwasyon. Alam niyo ba ang simbolo ng number 2? Anong simbolo ng number 2? Peace. Paano nyo nalaman? May peace, may victory. Kaya sa pamilya nyo, kung kayo ay may peace, mag-asawa, may victory ang pamilya nyo. Amen ba? Pwede ba tayong sumayo ngayon? At mamaya po natin